Morning. Alright, so this is our first video for this year, 2026. So today is January 9, 2026. Alright. So meron tayo ditong Epson L5290. So ano ba yung problema nito? Ito daw yun. So, binigyan tayo ng clue ni customer. So nakalagay, there may be foreign materials or torn paper inside the printer. So, kung bakit hindi nag-print yung printer. Right. Sige, continue tayo. Plug in. Then, power on. So, medyo magalaw yung camera ko. Wala kasi yung camera holder ko ngayon. Alright. So, okay naman sa dashboard niya. Pero siguro kapag nagpiprint doon na nakakaroon ng ganong information. Let's see. Let's create a photocopy. Tingnan nga natin. Okay. Then copy. Alright. That's it. Ayun, nagki-create naman siya guys ng output. Palitan natin. So, create tayo ng colored. Okay. Alright. Alright, so yung pagka-colored niya okay pa naman. Yung output okay pa, as in totally bagong-bago pa lang yung printer. Alright. Ayan. Okay. So, hindi natin nakikita yung information na may foreign object. So, gagawin natin ganito. Buksan na lang natin yung printer. Power off. Okay. So, good naman. Naka-print naman siya, guys. Nagpi-print naman. Sige.
So ito, may nakano yan dyan. Kapag mga bago na kasi mga ganito yan para at least makita yung nasa loob. Kung mayroon ng paper jam, so madaling matanggal. So ito, iti-twist mo lang siya. Yan. Then, angat na. Then ito, tanggalin natin. Alright. So may tornilyo para dito. Ingat lang natin yung tornilyo. And that's it. Come on, ayaw ha. Kailangan talagang tanggalin yung tornilyo. So yun guys, may plastic kasi yan dito. Eto. So iangat nyo muna yan. Then ng mga nakaano yan Yan. So tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung mga connections. Yan. Right? So ipis din. Ang kalaban niya. Ayan o. May ipis. So, dumi ng ipis. Tatanggalin natin to. Alright. Foreign object. Ito bagong-bago pa guys. As in, hindi pa siya totally nagagamit masyado. Ang linis pa So, ganito lang gagawin natin. Ganyan. Ipis pa din. Nako, pinamahayan na agad ng ipis. So, mayroon daw foreign object. Wala namang problema balik-baliktarin mo yan guys para matanggal yung foreign object. Ang ano lang doon, wag mong masyadong patagalin kasi may head yan. Lalo na kayo medyo mga old printer na masyadong gamit na ng printer. So kapag ganito mga bago, medyo okay pang patagal-tagalin yung pagbaliktad niyan. Okay pa yan. Kasi hindi pa masyado yung kanyang waste ink pad or ink tank. Hindi masyadong overflowing. So, since bagong-bago pa siya. So, para matanggal yung foreign object, pwede mo yung balik-rin. Ganyan yung din. Okay mo dyan. Yan, ganyan. Sa mga side. Actually, hindi naman yan nasisira. So, ang purpose lang naman nun para lumabas yung foreign object. So, since binuksan na natin to, ito yung mga nakita natin. Ayan
mga dumi ng ipis. Yan, ipis. Pinasok siya ng ipis. So yan guys. Then yun nakuha nating dalawa kanina. Then ito galawin natin to. Right. Yun. Ito ipis pa din. So pinamahaya na siya guys ng ipis. So siguro hindi ito masyadong gamit. Printer na to, yan ipis pa din. Alright. So maganda siguro sa printer na to kapag yung mga printer natin so secure natin siya. So wag mong hayaan na nandyan lang yan sa isang tabi kung saan ka nagtatrabaho or ilipat mo din siya ng ibang position or ibalik mo sa plastic kung hindi mo naman masyadong gamit o hindi mo ginagamit or ibalik mo siya sa kahon niya. So make it sure na as in totally secured, hindi mapapasok ng ipis at ng daga at ng ng butiki, yung lizard. So para at least secured yung kasi napakamahal ang printer. Then also pag nagpa-repair medyo mahal-mahal din, kaya ingat-ingat na lang guys. So ngayon i-check natin to dito, yung mga in between. Yan, inaangat lang yan guys. To yan, aangatin mo lang yan. Yan, patanugin mo lang yan. Just in case mayroong nakaipit dyan para matanggal. So make sure na naka-incline din yung natin, yung printer natin. Yan. Yan. Yun. Then, pwede naman siya ulit. Yan. So ganoon pa din sa ipis pa din. Nakakarami na tayo na sa ipis. So I think that's it. Okay na siya. And balik na natin yung dati niyang balik natin yung scanner. Everything chubanis and chuba chuchu. Alright. Then meron ako napansin dito sa box niya. Ito siya. So yung kanyang box guys, merong mga nakalagay na mga something like bullets. Yan. So ito bullets ata to sa toy gun. Yan na. So isa din to sa nagiging cause kung bakit may detect na foreign object. Ang dami guys Sabi, possible naglalaro yung anak ng may-ari o yung pamangkin. So ito yung dapat nating ingatan, na hindi makapasok yung mga ganitong foreign object sa ating printer. Kahit ito pag nalagyan niyo dyan ng foreign object, then magkakaproblema yan. So mas maganda na ingatan para at least secured at hindi magkaproblema ang printer. Alright. So hindi natin alam, baka meron pa yan dyan hindi lang natanggal. So yun yung possible na nadi-detect na foreign object. Okay. Pero kanina pa natin pinaikot, wala pa naman tayong na Sige, isa pa. So, okay na. Alright. Sige. Ano na ba yung next move natin? Balik natin to. Ito guys. So, sa pagbalik naman ito, so make it sure na kaganyan siya. Yan.
naka 45 degrees. Then pasok mo siya doon. Right. Ayun guys, nandito sa ano. Ito nandito sa ADF. I see. Ito na siya oh. Oh, ang problema nito nasa ADF. Ayan oh. So wala naman sa loob mismo ng printer. Ayan oh. Foreign object. Ito pa siya. Medyo mahirap siyang tanggalin kasi pabilog. Alright. Ayan o. Foreign object. Kaya may nadidinig ako kanina tumutunog. So nandito pala siya sa scanner sa ADF. Meron ba? Alright. So, nandito sa ADF yung problema. So, siguro nagpo-photocopy siya ng long size bond paper. Then, yun, hindi nagtutuloy yung pagkain sa ADF kasi yun na nga, mayroong foreign object. So, yun na yung nadidetect. Yun na yung error na nadetect. So, there may be foreign materials or torn paper inside the printer. So, pwede yung crumpled, ano. Right? So, that's it. So, hopefully, na ano natin yung problema ng printer na to. Alright. So, yan, sasabit muna natin siya papunta doon. Then, ito, balik na natin to. Yan. So, basta kung ano yung unang mong tinanggal, so yung pinakanguli mong ibabalik. So, ito, balik natin to. Mas maganda kung meron kayong tweezer, pero kung wala naman, medyo maliit yung daliri ninyo. Then kaya nyong isiksik to pabalik. So, that's it. Okay na yan. So, totally, wala naman sa loob yung ano. Although, nung nilinisan natin, tinaktak natin, meron tayong mga na ano ng ipis. So, buti na lang natanggal din yun. Right. Then, balik na natin to guys. Ito naman, dito. Ito dito. Medyo mabigat kasi to, kaya pakiramdaman yung pag ano nito, pagbabalik.
Right. So, tsatsagaan nyo lang talaga siya. Ito, hindi natin natanggal kanina. Para naman to sa network. Alright. And tornilyo. Kita pa ba? Ayan. Come on. Naglag pa. Buti na lang meron tayong magnet. Alright. So, balik na natin to. Yan. Yan. Ito. Okay. Let's see. Try natin. So, ADF yung problema niya. Power on. Ayun, power on. So, mag-photocopy tayo gamit yung ADF. Yung ADF, ito. Confirm. Long band paper, then isiksik natin to. So, pag ganun. Let's see. Tama ba yung gawa natin? Kita ba? Kita ba yung pinagagawa natin? So, the problem is on ADF. Yan. So, siksik natin to. Okay. So, make it sure na hindi siya gusot. And bakit hindi na hindi na detect ng ADF? Dapat na detect yan ng ADF. Copy. Wala. May problema sa ADF. Long size.
Okay. Bakit ayaw? Sige. Try muna tayo mag-photocopy ng normal. Ayun. Photocopy. Okay. Colored. That's it. Yung parang may sumasabit siya sa loob, guys. Okay. Hindi gumagana yung sensor niya. Okay, power off. Okay. Hindi nasa-sense ng ADF. Okay, hindi nasa-sense yung ADF. Ayun, alright. So, ADF, ready. Ayan. Ayan, lagay tayo ng bond paper. Okay, confirm. Photocopy tayo. Colored. Yun. Alright. Okay. Not bad. Then may nakalagay dito guys na information. It is nearly time to reset your ink level. Yan, magre-reset na din tayo nito guys. Yan. Yan. Ink level.
So that's it. Okay na siya. Ayan, ang ganda pa ng output. So reset tayo ng ink level. Ayan. So magre-reset daw tayo ng ink level. Ganito yung gagawin natin. So move tayo sa maintenance. Okay, fax, settings, maintenance. Then okay, nozzle check, power cleaning, head cleaning, fill, set ink level, set ink level ata yun. Fill ink, set ink level, okay. See the link actually match in the ink amount. Okay, so kulang na yung black. Proceed. Check natin yung check natin yung black. Sorry. How to check the black? Reset. Ito natin. Reset. No colors are selected. Proceed. Okay. Okay, so select muna natin. Okay na yung black. Isa-isa lang pala ito. Then reset. Select the color to set. Ayan. Then reset ink level. No colors are selected. Okay. So select natin siya. Okay. Then how to set the ink matching with actual ink amount. Proceed. Okay. Okay. Yan. Then reset. Ayun. Done. So yung black natin. Then reset. Then okay. Then proceed. Okay. Okay. So to make it more visible, ganito yung gagawin natin para kita ninyo. Medyo magalaw yung camera ko, ha. Yan. So ang na-reset na natin is black, yellow. So magenta tayo. Right arrow. Then okay. Then down arrow. Up arrow. Then so dito makikita natin yung magenta. Then click okay. Then na-check na siya. Ibig sabihin i-reset na natin siya. To reset ink level, i-press daw to. Yan. Then ink level is set. Done. Click okay. Sunod, proceed tayo. Okay. Okay. Then select natin yung cyan kasi cyan na lang yung hindi natin na-reset. Then okay. Then up arrow. Then nakikita natin. Then click okay. Press okay pala. Parang computer lang. Then reset ink level. So reset ink level. This one. Then done. Okay. That's it. Alright. Then
Back na tayo guys. Then that's it. Balik na tayo doon sa copy. So yan guys, so sana may natutunan tayo sa video na to. So ganun lang yung pag-solve ng mga basic problem. Although medyo complicated pero kailangan mo lang alamin. Thank you so much. This is always your Kotek Alan Tamarino. Peace out guys. Good morning.